Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Ipinag-utos ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na inimbestigahan ang umano'y pangongolekta ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ng cash grants ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ayon kay Gatchalian, 73 pamilya ang mayroon sa Sitio Kapihan sa munisipalidad ng Socorro at 503 naman sa barangays ng Sapirin. Dagdag pa niya, walang sino man maging opisyal ng gobyerno o pribadong individual ang may otoridad at karapatan na kunin ang cash grant ng benepisyaryo at sinabing labag ito sa prinsipyo ng ahensya. Tuluyan na ngang kumakalat ang volcanic smog sa ilang bahagi ng bansa na nagmula sa Bulkang Taal. Tunghayan yan mula kay Daniza Lopez. Namataan ng mga residente sa Southern Region at National Capital Region o NCR ang makapal na usok or smog na gumagapa ngayon sa ibang bahagi ng bansa sanhi ng bumabadyang Taal Volcano. Nagtalaga ng health advisory ang mga state volcanologists sa kadahilan ng maaring maapektuhan nito ang kalusugan ng tao. Nagsimula ang paglabas ng matinding usok sa bulkan kahapon ika-21 ng Setyembre, alas 12:30 ng tanghali. Agad na nagsuspinde ng klase ang mga municipal at city government units ng Batangas Province. Ang ulap-usok o VOG sa Ingles ay maituturing na maninipis na droplets na naglalaman ng volcanic gas gaya ng sulfur dioxide na pwedeng maging sanhi ng eye irritation at respiratory illness. Ayon sa PHIVOLCS, matindi ang sanhi nito na dulot ng acid rain mula sa Taal Volcano, kaya naman ang national government ay nagdeklara ng suspension of classes sa buong NCR. Tinatayang aabot sa 3 buwan ang paghihinagpis ng Bulkang Taal ayon sa PHIVOLCS at naghahanda na rin ang mga local disaster risk reduction management ng kanya-kanyang lokal na pamahalaan ng Hilagang Timog ng bansa. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Ginawaran ng parangal bilang Leader of the Year si Department of Information and Communications Technology John Ivan Uy sa pagdaraos ng Philippine Blockchain Week 2023. Ayon kay Secretary Uy, isang magandang implikasyon ito dahil nakakasabay na ang Pilipinas sa larangan ng blockchain kung saan mas mapapabilis, mapapalawak at mas magiging epektibo ang sistema ng gobyerno o sa madaling salita ay daan ito tungo sa e-governance. Ang nasabing pagdiriwang ay pangalawang beses nang iginugunita bilang pagkilala sa kahalagahan ng blockchain sa larangan ng pag-usbong ng teknolohiya sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy, abangan ng iba pang ulat dito sa News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nangako ang Philippine Coast Guard o PCG at Philippine Air Force o PAF na palalakasin ang pagtutulungan at pagpapatupad ng batas matapos ang courtesy visit ni Brigadier General Pedro Francisco III at Brigadier General Gerald Gagan ng PAF sa National Headquarters Port Area, Manila nitong kamakailan lamang. Bukod kay PCG Commandant CG Admiral Artemio Abu, nakiisa rin sa pagpupulong sina PCG Deputy Commandant for Operations, CG Vice Admiral Lizor Punsalan Jr. at Coast Guard Civil Relations Service Commander CG Rear Admiral Juan Manuel Ramos Jr. Bunsod ng patuloy na pagbubuga ng mataas na antas ng sulfur dioxide o azufre ng Bulkang Taal kung saan ang ilang mga paaralan sa Metro Manila nagkansela na ng klase. Ang buong detalye sa ulat ni Princess Castro. Nag-anunsyo ng kanselasyon ng klase sa ilang mga paaralan sa Metro Manila at lalawigan ng Cavite ngayong araw, bunsod ng patuloy na pagbuga ng sulfur dioxide o asupre ng Bulkang Taal.
Ang suspensyon sa ilang mga lugar sa Metro Manila at lalawigan ng Cavite ay para sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong mga paaralan. Ang mga lugar sa lalawigan ng Cavite na kasama sa suspensyon ay ang Amadeo, General Mariano Alvarez, Indang, Kawit, Magallanes, Maragondon, Mendez, Naik, Noveleta, Rosario, Silang, Tanza at Ternate. Gayon din ang mga lungsod sa Bacoor, Cavite, Carmona, Dasmariñas, General Trias, Imus at 13 Martires. Habang ilang lungsod naman ng Metro Manila na nagsuspende ay ang Muntinlupa, Parañaque, Pasay, Las Piñas, San Juan, San Pedro sa Laguna at mga lugar sa Batangas gaya ng Tagaytay at Nasugbu. Ayon sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, umabot na sa halos 5,000 toneladang asupre ang nailabas ng Taal ngayong araw. Kaugnay nito ay sinabi rin ng PHIVOLCS na mayroon pa ring banta ng volcanic smog o VOG na binubuo ng mga droplet kung saan ito ay naglalaman ng volcanic gas na maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract. Dahil dito, nagbabala ang PHIVOLCS sa mga residente na patuloy na mag-ingat, partikular na sa mga residente na malapit sa bulkan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Bagamat wala sa requirement ng COMELEC ang pagsasagawa ng drug test para sa mga tatakbo ngayong eleksyon, hinihikayat ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. ang mga tatakbong kapitan na magpapa-voluntary drug test. Paliwanag ni Abalos na malaking issue sa bansa ang paggamit ng ilegal na droga, kaya't paniwala niya na mabisa itong paraan upang mapatunayan sa publiko na pupuksa ito sa paglaganap ng paggamit ng droga. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy, abangan ng iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PHIVOLCS nagbabala ukol sa volcanic smog ng Taal. Security officer na lumunok ng pera sa NAIA papatawan ng kaso. Senator J.V. Ejercito pinahayag na ang pagsisiyasat sa budget ay kinakailangan ng masa. DSWD iimbestigahan ang insidente ng pangungulekta ng cash grants ng isang religious group. NEDA planong imungkahi ang alternatibong presyo ng bigas. Ilang relista nagprotesta alinsunod sa paggunita sa anibersaryo ng martial law. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Iniutos ng Department of Transportation o DOTR sa Office of Transportation Security o OTS na patawan ng kasong kriminal at administratibong reklamo ang isang OTS screener na nahuli sa CCTV matapos lumunok ng $300 sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sinasabing mula ito sa umano'y ninakaw na pera mula sa papaalis na pasaherong Chinese sa NAIA. Sa kuha ng CCTV makikita ang babaeng OTS screener na inilagay umano ang pera sa kanyang bibig at tinatakpan pa ito umano ng panyo habang ito'y pilit na nilulunok. Makikita rin ang isa pang personnel na kanyang kasama. Nadismaya si Transportation Secretary Jaime Bautista sa umano'y insidente ng pagnanakaw sa NAIA. Samantala, kasalukuyang isinasailalim sa preventive suspension ang mga sangkot na empleyado. Sa pamumuno ni Senador J.V. Ejercito, dininig sa Senado ang ukol sa karagdagang pondo para sa Subic Bay Metropolitan Authority at iba pang ahensyang kakibat nito. Narito ang buong detalye ng balita.
Sa pagdinig ukol sa budget para sa Finance Subcommittee, tinukoy ni Senador J.V. Ejercito na kinakailangan suriin ng mga lupain at ari-arian na bahagi ng mga ahensyang konektado sa Subic Bay Freeport. Ayon naman sa pahayag ni Subic Bay Metropolitan Authority Chairman Jonathan Tan, pinagtutuunan na nila ng pansin ang pagsisiyasat ukol rito upang mas mapaigting ang pagpapatupad ng mabilis na proseso ng negosyo kaugnay ng Ease of Doing Business Act na makapagpapahikayat ng maraming investors at dagdag oportunidad na trabaho sa bansa. Aniya, bahagi ng kanilang prioridad ang palaguin ang ekonomiya ng bansa at paunlarin pati na rin ang lalawigan ng Subic. Dahil rito, nangako si Ejercito na pagtutuunan nila ng pansin kung paano makakalikom ng pondo para masigurado na ang pangangailangan ng mga lipunang nasasakupan ng ahensya ay nabibigyan ng sapat na aksyon. Ang mga ahensyang bahagi ng pagdinig ay ang Subic Bay Metropolitan Authority na may 662 milyong pisong budget, 140 milyong budget naman sa Authority of the Freeport Area of Bataan, Philippine Center for Economic Development na may halagang 28 milyong budget at 187 milyong budget para sa Philippine Racing Commission. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Natapos na ng COMELEC ang pag-iimprenta sa mga opisyal na balota at iba pang forms na kakailanganin para sa BSKE 2023. Inanunsyo ni COMELEC spokesperson John Rex Lojanco na nasa 72 milyong balota na ang naimprenta kung saan 480 na ang inaihatid sa COMELEC. Kaugnay nito, inihahanda na ang mga balota para sa pamamahagi simula Oktubre. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy. Abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PHIVOLCS nagbabala ukol sa volcanic smog ng Taal. Security officer na lumunok ng pera sa NAIA papatawan ng kaso. Senator J.V. Ejercito pinahayag na ang pagsisiyasat sa budget ay kinakailangan ng masa. DSWD iimbestigahan ang insidente ng pangungolekta ng cash grants ng isang religious group. NEDA planong imungkahi ang alternatibong presyo ng bigas. Ilang relista nagprotesta alinsunod sa paggunita sa anibersaryo ng martial law. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.